Yan, welcome idol sa ating programa. Ito pong muling inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Hello mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroroon, mapagitong Visayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At siyempre naman, bago ang lahat, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Bueno, ang paksa ng ating tatalakayin mga idol sa mga oras na ito, nawa ay samahan niyo ako sa maikling sandali nitong ating programa. Tatalakayin lang natin yung mga nakaraang video dito si Ginoong Epifanio Labrador. Alam niyo ba mga idol, napapanahon itong ating isyong ito dahil nag-viral ang kanyang video sa social media. Kung matatandaan nyo mga idol, at yung mga nakaraang araw, lumabas sa kanyang YouTube channel yung kanyang video na pinagmumura niya yung tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia na si kapatid na Eduardo B. Manalo. Alam niyo ba mga idol, yung kanyang ginawang yun, hindi niya muna pinag-isipang maigi bago siya nagmumura doon sa tagapamahala ng iglesia. Nagalit siya doon sa sistema nung nakaraang peace rally nitong mga iglesia ni Cristo dahil ayon sa kanya, peace rally daw, bakit pinagsalita ang isa sa mga politiko na walang iba kundi si Ginoong Marcoleta. Si kapatid na Marcoleta ang pinagsalita kasi sa entablado dito sa idinaos na peace rally. Pero bagamat pagsalita si Marcoleta, wala naman siyang pinaksa o tinukoy tungkol sa politika, kundi ang kanyang idinitalye lang sa kanyang pagsasalita ay tungkol doon sa impeachment na gusto mangyari ng kabilang panig, which is tama naman din yung kanyang mga sinabi at kanyang mga binitawan tungkol doon sa impeachment. At ang mga iglesia ni Cristo ay hindi naman against doon sa impeachment na gusto nilang mangyari. Dangan nga lang, hindi napapanahon. At ayon nga doon sa sistema ng peace rally, ay nanawagan ng ating Pangulo na no for impeachment. Dahil nga, meron mga dapat na harapin ang ating bansa na napipinto tungkol sa mga problemang bumabangon at iba pa, mga kahirapan, etc. Ngayon, tumugon ang Iglesia ni Cristo sa ganung panawagan ng ating Pangulo na yun naman ang hindi naunawaan nitong si Epifanio Labrador. Kung tutusin mga idol, yung binanggit ni Marcoleta tungkol sa impeachment, walang contradiction ang iglesia doon. Sang-ayon ang iglesia doon sa impeachment. Kaya nga lang, hindi nga napapanahon. Mas dapat nga namang unahin natin itong napipintong problema nitong ating bansa kaysa diyan sa impeachment. Dahil gugugol nga naman ng mahabang panahon yan at yung ibang dapat pag-ukulan ng pansin itong ating mga kinaukulan, hindi na mapag-uukulan dahil nga dyan sa impeachment. Ngayon, yun ang ikinagalit itong vlogger na to na si Ginoong Epifanio Labrador. Ngayon, idol, itong si Epifanio, nahaharap siya ngayon sa kaso na isasampa sa kanya, hindi lamang ng kapatid na Eduardo Manalo, kundi maging ang lahat ng kinaukulan ng iglesia dahil pinagmumura niya lahat. Lahat na, tinukoy niya. Hindi lang iisa. Ngayon, siyempre, may mga kapatiran sa iglesia na naghihimutok na gusto siyang sampahan ng kaso. Ngayon, ang kapatid na Eduardo, ang payo sa mga kapatid, huwag na lang pansinin at maging mahinahon ng lahat, ipaubayan na lang sa batas,
yung nagawang kasalanan nitong si Ginoong Epifanio Labrador. Hindi lamang yan mga idol, meron pang isa na babae, si Aling Marie. Isa ring vlogger na babae ito. Ganon din kung manalita sa iglesia to. Ang daming paratang sa iglesia at kung ano-ano mga ebidensya ang gusto niyang ipakita. Kaya Aling Marie, kung ikaw ay napapanood mo ang programang ito, yung mga inihahanda mong mga sinasabi mong mga ebidensya, kapag ikaw ay nakaharap na sa reklamo, doon mo ipakita yan. At tiyakin mo lang na yung ipapakita mo mga ebidensya ay tunay. Dahil kasi hindi biro yung mga pinaggagawa nyo na paratang sa iglesia ni Kristo. Unang-una ang iglesia ni Kristo, tandaan nyo mga idol, nabanggit ko na ito sa mga una kong vlog, na ang iglesia ni Kristo ay hindi lumalabag sa anumang kautusan ng ating bansa, ng ating batas. Kung may mga kapatid sa iglesia na nakakalabag sa batas, partikular yon at singular, sa kanilang sarili lang yon. Hindi pang kabuuan. At yon, nakakalabag man yon, hindi yon kinukonsinti ng iglesia. At kung mapapatunayan na sila nagkasala sa ating batas, mismong ang iglesia ang magpapakulong sa ganung uri ng mga kapatid. Hindi kinukonsinti ng iglesia, lalo na't ng pamamahala, ang isang kapatid na nagkakasala sa ating batas. Ganyan po mga idol ang iglesia ni Kristo. Kaya yung mga nagpaparatang na kung ano-ano, lalo sa tagapamahala ng iglesia, ay siguruhin nyo lang na tama ang inyong paratang at ang inyong mga ipinupukol na bintang. Lalo na to si Ginoong Epifanio Labrador. Ang lulutong mga idol ng kanyang mga pagmumura, kung napanood yung kanyang video, kayo mismo, sabi ko, mabibigla kayo sa kanyang mga binitawang mga pananalita. Kesyo iuuntog pa raw niya ang tagapamahalang pangkalahatan. Sipin mo yun, para sa naguntog ng bata. Baka kung nasa harap lang siya ng mga kapatid at nagsalita siya ng ganun, baka siyang ay pag-uuntog sa isang tabi. Oo, kasi isipin mo, dinamay niya lahat. Ang sabi niya pa, kahit ilang trilyon daw ang miyembro, ang miyembro ilang milyon, wala siyang kinakatakutan na kaya niyang harapin. Pero ngayon, nakasalang na siya sa siguro demanda o kasong isasampa sa kanya. Bahala na. Sabi nga ng tagapamahala, bahala na ang batas sa ganyang uri ng mga tao. O di ba tama? Kaya nga po mga idol, speaking of kampi-kampi, bahabagi, di ba nabanggit nga din yan nung ministro na nagsalita doon sa peace rally na ang pagkakabahabagi at pagkakampi-kampi ay hindi sa Diyos. Saan nyo nauukol? Sa laman at sa dyablo. Ngayon, ba't nangyayari yung ganun mga pagkakampi-kampi? Kabi-kabila. Kasi nga, dito nakalagay din sa Biblia na may landas na tila matuwid. Datapot ang dulo niyaon ay kapahamakan. Yan mga idol, kaya maraming nangyayaring ganyan na nagkakaroon ng mga pagkakampi-kampi, bahabahagi, hindi nila namamalaya na nakakasangkapan na sila ng dyablo sa kanilang mga ginagawa. Dahil nga nakalagay sa Biblia, ang pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi ay hindi sa Diyos. At nakalagay din sa Biblia na may landas na tila matuwid. Kaya akala nila, tinatahak nilang landas sa kanilang mga pagkakampi-kamping yan o pagkakabahabahagi ay matuwid. Diba? Akala lang nila yun. Kasi nga, yun ang nakalagay sa Biblia. May landas na tila matuwid. At doon sila tumatahak. Yun ang landas na tinatahak nila. Mag-isa ngayon, patuloy ang kanilang pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi. Kawawa ang mga ganyang uri ng tao dahil hindi nila alam na nakakasangkapan sila ng dyablo. Ngayon, binabaligtad lang yung pangyayari kasi ang iglesia raw ay kulto sa demonyo at kung ano-ano pa mga paratang. Pero hindi nila napapansin yung binasa ng ministro na nakalagay sa Biblia, payo
ng ating Panginoong Diyos na nanggaling sa Bible. Binasa yon. Ang sabi doon, ha, ang pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ay hindi sa Diyos. Nauukol yan sa laman at sa Diablo. Ngayon, sayang nga lang yung isa pang binasa ng ating kapatid na ministro tungkol sa kung paano masusolusyonan ang problema ng ating problema. Binasa yan sa Biblia. At yan ang dapat na matupad. Pero ano nangyari? Lalong lumala ang sitwasyon dahil nga hindi nila pinakinggan at hindi nila tinupad yung binasa sa Biblia kung paano masusolusyonan ang problema. Diba? Tama. Ngayon, tama rin naman yung sabi ng iba na may mga dapat nga naman tayong harapin tulad nito mga napipintong kalamidad na mangyayari. May mga prediction kasi na itong taong ito, 2025, may mga sakunang mangyayari hindi lang sa ating bansa. O, maging sa ibang bansa. Tulad ng napipintong tinatawag nila na the big one. Isa yata ang bansa sa tatamaan yan. Huwag nawang mangyari na matupad yan. Tapos ito mga napipintong digmaan. Oo. Yan, mga alitan na magkakabilang panig ng bansa tungkol dyan sa South China Sea na yan. Pag yan ay sumiklab, hindi pwedeng hindi madamay ang Pilipinas. Dahil kasi unang-una na nga, Pilipinas na nga ang unang-unang target ng Chinese dyan. Inaagaw ang ating teritoryo, di ba? Tapos yung mga iba pang teritoryo na karatig natin. Yun sila, hindi sila pumapayag na agawin yun. Kaya nga, di ba, kung mababalitaan yung napanood yun sa mga social media, binanatan nga ng Japan, yung mga ano ng China. At meron pa isang bansa na bumanat din. Oh. Dahil nga, parang, kumbaga, nabubuisit sila sa ginagawa ng China. Oh. Kung tayo nga naman, mga Pilipino o itong Pilipinas, inaagaw ang teritoryo natin, hindi tayo kumikibo, hindi tayo nagano, sila, hindi pwede sa kanila yon. O, kaya nila na makidigma. Kaya nga lang, ang problema dyan, kapag ka sumiklab na talaga, yung digmaan na yan, dahil nga may hula na itong 2025, magaganap ang Third World War III. Oo, ikatlong digmaang pang sanlibutan. Pero siyempre, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya yan ang panawagan ng Pangulo na unahin natin yung mga dapat nating unahin. Huwag yang impeachment. At may panahon nga naman dyan. Tama si Marcoleta. May panahon para dyan. Kaya lang, siyempre, itong mga kabilang panig na gusto talaga na ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Sabihin na natin, natuloy ang impeachment. Na-impeach na. Ano, magiging bunga kaya? Maganda? Maganda kaya ang magiging bunga? O walang pagbabago, ganun pa rin. Nasa kahirapan pa rin tayo. At nasa panganib tungkol sa mga banta ng kalamidad. O, di ba? Tama? Kaya dapat nga, huwag muna yan. Huwag yan, may panahon dyan. O, ngayon, ito si Aling Marie, na isa pang tumutulig sa iglesia, wala ring anong bungangan nito, matabil din magsalita ito. O, sayang, matanda pa naman na. O, kumbaga, bakit lang sabihin, tumatanda nung walang pinagkatandaan. At dapat hindi na siya nakikisawsaw sa mga anumang issue na tungkol sa nangyayari. Mag-vlog na lang siya ng iba, huwag na yung ganun. At isa pa, puro paninira. Di ba? Yung social media, pinaintulutan tayong gamitin sa mabuti para makapagbigay tayo ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Hindi yung gagamitin mo sa ganyan, gusto mo lang sumikat, makapag-vlog ka ng ganun, karoon ka ng maraming viewer, karoon ka ng maraming subscriber, pero hindi mo alam, sa bandang huli, yung ginagawa mo, ikaw rin ang mapapahamak. Tulad nga ng mga ginagawa nila na yan. O, yan yung landas na tila matuwid. Akala nila nasa matuwid sila. Pero yung dulo nyon, ano sabi? Kapapahamak nila yon, kapahamakan. Kaya nga ito si Ginoong Epifanio Labrador, sabi nga ng tagapamahala at yung ibang mga may tungkulin sa iglesia, kagaya na napanood natin isang kapatid na may tungkulin niya sa iglesia to, nagbablog, ang sabi niya, hanggat may panahon pa, pwede ka mag-public apology. Ako
ako rin, ang advice ko rin doon kay Ginoong Epifanio Labrador, kung kaya mo rin lang pumunta sa tanggapan ng iglesia at humingi ka ng personal na apologize, humingi ka ng tawad, mangako ka na hindi na mauulit yung mga ganon, baka mapatawad ka ng tagapamahalang pangkalahatan. At pag yan, inabalitaan ng mga kapatid na ikaw mismo pumunta sa tanggapan ng iglesia para humingi ng personal na paghingi ng tawad, tandaan mo, idol, mahuhupa ang galit ng mga kapatid. So, pag ikaw humingi ng public apologize, lalo sa harap ng taga-pangasiwa ng iglesia. Kasi, hindi mo muna pinag-isipan yung mga binitawan mong salita. O, dapat yun, bago ka bitaw ng salita, pag-isipan mo munang maigi. Kasi nakakasagasa ka na eh. Oo, di ba? Maraming mga kapatid na naghihimutok sa ginawa mo. Pero naghihimutok man yung mga kapatid na yan, sumusunod dyan sa tagapamahalang pangkalahatan na maging mahinahon. At pag nakita ng mga kapatid na ikaw mismo, sa harap ng tagapamahala, humingi ka ng dispensa, huhupa ang galit. Ako, imbis magalit ako sa iyo, naawa ako sa ginawa mo. Alam mo kung bakit? Kasi nga, hindi mo alam yung mga pinagagawa mo. Sabi nga ng tagapamahala, panalangin, ipagpadyos na lang natin dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di ba? Tama. Naaalipin sila ng dyablo na hindi nila na mamalayan. Dahil nga doon sa ginagawa nila, nagkakampi-kampi, naaalipin sila ng dyablo. Pero hindi nila namamalayan. Dahil nga, sila yung nasa landas ng tila matuwid. Ngayon, yung binasa ng kapatid sa Biblia tungkol sa payo ng ating Panginoon Diyos kung paano malulutas ang problema, pag hindi yan natupad at hindi yan ginawa ng ating mga kinaukulan, lalo pat ngayon tuloy-tuloy pa rin ng pagkakampi-kampi nila, bahabagi, matutupad yung nakalagay din sa Biblia na ang hindi nakikinig sa payo at saway, kapahamakan. Di ba? Kapahamakan ang hahantungan ng mga hindi nakikinig sa payo at saway. Sapagkat wala nang pinakamainam na payo at saway, kundi ang nanggaling sa ating Panginoong Diyos. Di ba tama? Mga idol, tayo naman, napagpupwentuhan lang naman natin to, tinatalakay natin yung mga pangyayari dahil nga, doon sa nangyaring, nag-viral yun, video niya na yun, ang lulutong ng kanyang mga pagmumura. Gayon din si Aling Marie. So, marami yung mga vlogger na yan na bumabati ko sa iglesia. Kaya lang, yung dalawa lang ang medyo talagang yung bunganga eh parang masinggan na isipin mga paratang, lalo si Ginoong Epifanio Labrador, isipin mo para siyang kumuha ng bata at iumpog sa pader, sabi niya, iumpog ko yung ulo mo eh. Yung pagsabihan ng tagapamahalang pangkalahatan ng demonyo ka, hayop ka, di ba? Sakit pakinggan yun, lalo sa mga kapatid. Nire-respeto ng buong iglesia ang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Pagkatapos gaganyanin mo lang. Ang tanong, sino ka? Di ba? Sino ka para gumawa ng ganyang aksyon sa isang namamahala? Mabuti kung witi-witing organisasyon lang yung hinahamak mo. Isipin mo, nilahat mo pa. Lahat ng kapatiran, nilahat mo, minura mo. Di ba? Ngayon, hindi natin alam, siyempre, hindi natin pare-pareho ang isip ng tao eh. Kung may mga kapatid yan na nagdamdam, mauhupa nga lang yan kapag ikaw mismo nakita personal na naghingi ng pakumbaba ka, mingi ka ng tawad. Ang Diyos ka nagpapatawad eh. Posibleng hindi ka patawarin ng kapatid na Eduardo Manalo. Kaya lang, patawarin ka man, kung naisampa na yung kaso, harapin mo na lang yun. Harapin mo na lang. Kasi dapat nga, ang bawat pananalita, pinag-iisipan, di ba? Kasi pag makakasagasa ka na, makakaano ka na, meron tayong freedom of speech, tama yun. Meron tayong kalayaan para magsalita. Pero may hangganan.
May hangganan. Dapat, huwag kang lalagpas doon sa hangganan. Below the belt na eh. Below the belt. Isipin mo yun, sino matutuwa? Yung nga lang ordinaryong tao, murahin mo ng murahin eh. Pwede kang idemanda, ireklamo eh. Ayun pa kaya, hindi ordinaryong tao yun, may tungkulin yun. Oo. At hindi lang bansang Pilipinas, ang iglesia na pinangangasiwaan nun, bawat bansa na may iglesia, saklaw niya. Oo. Di ba? Nire-respeto siya. Saan man bansa may iglesia. Pagkatapos gaganunin mo. Kaya hindi lang dito sa bansa natin, maraming kapatid na naghihimutok sa'yo. Ultimo sa mga bansa na may iglesia, naghihimutok sa ginawa mo. Oo. Tapos para ka pang na nagmamalaki ka pa. Pero yan, sabi nga, walang pagsisising nasa una. Laging nasa huli. Di ba? Tama. Yan mga idol ha. Pag-uusapan lang naman natin yan dahil nga yung sa ginawa nung vlogger na yun. Sayang, vlogger ka pa naman. Oo. Tapos ginagamit mo na sa hindi maganda ang social media. Pwede ka naman sumikat kung gusto mo magpasikat eh. Huwag lang yung ganon. Oo. Pwede ka naman magkaroon ng maraming viewer eh. Dahil lang sa gusto mong makamit yung ano mo, bahala na makasagasa ka. Hindi ganon. Di ba tama? Kaya yan ha, napagkukwentuhan lang naman natin mga idol dahil doon sa mga nangyari yun. Dalawa lang naman silang matindi dyan, si Aling Marie. Mga pananalita din niya tungkol sa iglesia. Kaya mga idol ha, kung tayo gagamit ng social media bilang vlogger, ilagay natin sa tama ang ating mga ginagawa. At kailangan may mapupulot ang ating mga mamamayan, ang inyong mga viewer, ang inyong mga subscriber, ng magandang impormasyon. Hindi yung pagmumulan ng pagbabahabahagi. O yung mga ganong klaseng pagbablog na naninira ng kapwa, na uuwi sa pagbabahabahagi yan. Siyempre, yung mga makakapakinig kung sinabi niya. Lalo against din sa iglesia. Di ba? Kaya nga, kung meron pang personal na galit, hindi lang sa iglesia ni Cristo o kanino mang religion, huwag mo nang ipagkalandakan sa social media. At kung talagang matapang ka at malakas ang loob mo, puntahan mo ng personal, yung namamahala sa kanila at kausapin mo. Sabi mo, para hindi ko ito ilabas sa social media, kinakausap na kita, hindi maganda yung ginagawa mo. Makakasira yan sa buong nasasakupan mo. Pinagpapaunahan na kita. Ganun. Pero palagay ko, yan, hindi mo magagawa yan. Kasi alam mo kung bakit. Lalo sa Iglesia ni Cristo, hindi mo kayang gawin yan na i-personalin mo, kakausapin mo yung tagapamahala, papayuhan mo ng ganyan. Kasi pag hinanapan ka ng matibay na ebidensya sa mga gusto mong ilabas sa media, pag wala kang pinakitang matibay na ebidensya, kagaya ng mga binibintang niya, magkano raw ang binayad ng politiko. Isipin mo, milyon, bilyon daw tinatanggap ng iglesia, ng tagapamahala, para lang sa mga kapatiran na mapasunod niya. Pero ang mga kapatiran naman daw, hindi naman nakikinabang. Sino lang daw nakikinabang? Siya lang. Yun, kung meron kang ebidensya at patotoo na may politiko na nagbigay ng ganong kalaki, sabi mo milyon-milyon, iharap mo. Oo. Pero kung may mga nasa likod mo para magsalita ng ganyan, pagka nagkaroon ng problema, kagaya na nakasalang ka na sa problema, itatanggi ka na yan. Isigaw mo man yan, ikanta mo man yan, itatanggi ka. Sigurado. Walang politikong gustong masabit sa gusot. Ginawa mo yan, sasabihin sa'yo, panindigan mo yan. Di ba? Kaya nga mga idol, kung halimbawa ikaw man na ng isang politiko, wag. Kasi may mga politiko ngayon na gustong gamitin ka lang. Di ba? Bilang vlogger ka. Kaya ako nga lang, may mga nag-aalok sa akin, i-vlog ko raw si ganun, i-vlog ko si ganyan, Sabi ko, pwede ko i-vlog yan, ikaw magsasalita, hindi ako.
Oh. Kung meron kang nais i-vlog tungkol sa isang gusto mong paratangan, yung mismong nag-uudyok sa'yo para i-vlog mo, siyang pagsalitain mo. Di baling magamit yung channel mo o yung YouTube mo, at least hindi ikaw ang nagsasalita. Papakilala mo lang siya. Ganito mga idol, merong gustong magpaliwanag tungkol sa kay ganong, ganyan, sa ganong mga pangyayari. Ito, pakinggan natin siya. Tapos pagsalitain mo. At least hindi ikaw. Magmumura man yun, siya yun, hindi ikaw. Di ba? Kung gaya ngayon, nag-aalok sa akin, inaalok ako, i-vlog ko raw si ganon, i-vlog ko si ganyan, i-vlog ko yung ganon. No, sabi ko, pag makakasira, hindi pwede. Kung gusto mo ka ako, i-vlog ko yan, ikaw magsalita. Papakilala kita, ikaw magsalita. Parang interview mangyayari sa'yo. At least hindi ako. Di ba? Ganon, dapat idol ang ginawa mo. Kung merong nasa likod mo na gusto magsabi ng ganon, dapat siya ang pinagsalita mo. At siya ang pinamura mo ng pinamura. Hindi ikaw, di ba? Tama? Ganun lang kasimple mga idol. Mga vlogger dyan na gustong susulan ng kung sino-sino man, o lalong politika, wag. Siya ang pagsalitain mo. Interviewin mo lang siya. Lalabas na in-interview mo lang siya. At siya nagsalita nun, hindi ikaw. Gusto niya iparting sa taong bayan, yung gusto niya sabihin, okay, walang problema, gamitin yung channel mo. At least hindi ikaw. Diba? Gandun din sana to si Aling Maria. Kung may mga nasa likod niya tungkol sa mga pinaparatang niya sa iglesia, dapat hindi siya nagsalita. Kung may mga ebidensya man siya na pinangahawakan, galing kung kani-kaninong Terpuliano, dapat yung mga taong yun na pinagkunan niya ng ebidensya, yun ang pinagsalita niya. At least, iwas pusoy siya. Diba? Hindi yung nabigyan ka ng gano'n, ito ebidensya, i-vlog mo, gano'n. Ibunyag mo to. Sino ngayon malalagay sa alanganin? Ay, yung mga nagbigay sa'yo nung pagtinanggi na yun. Sa tingin mo, pagka nagkaroon na ng problema, sasali pa sa'yo yun? Lalo't binayaran ka? Baka ipapatay ka pa nun dahil sisirain mo siya. Diba? Baka kahit hindi na yung pinagbablog-vlog mo, na pinagmumura mo, baka kahit hindi na yun ang magpapatay sa'yo, pag isinasangkot mo na yung mga dapat mong isangkot, baka yung pa mag-unahan na itumba ka. Dahil bakit? Marami ka nang alam Diba? Huwag ganoon. Kung meron mga nag-uudok sa'yo, bayaran ka man ng kahit magkano. Huwag. Kasi ikaw malalagay sa alanganin. Oras na, ginawa mo yun. Ngayon, ang pagsisisi, nasa uli. Diba? Yung perang binayad sa'yo, sa tingin mo, gaano man kalaki yun, kapag nakasalang ka na sa kaso, makakasapat kaya yun? Diba? Siyempre, hindi. Yung mga idol, ito lang sa akin lang, ayan, ulitin ko, may mga nag-uudok sa akin, i-vlog ko si ganon, i-vlog ko si ganyan. I-vlog ko yung pangyayari dyan, i-vlog ko yung pangyayari dyan. Sabi ko, pwede. Ikaw magsasalita, hindi ako. Pangarap tayo para sa camera, papakilala kita. Papakilala ko muna yung channel ko. Papakilala kita, ikaw magbunyag. Diba? At least nagamit lang yung channel ko. Pero hindi ako, salita. Kaya lang, kailangan patotohanan mo yon, yung mga sasabihin mo. Meron kang, para magkaroon man, may mag-demanda man sa'yo. Diba? Meron kang ipapakita. Ayun, yung nag-uudok sa akin, sabi ko, kung ikaw magsasalita, go. Ayaw naman, sabi niya, ba't ako, ikaw ang vlogger? Ako nga ang vlogger, ako naman mapapahamak sa sasabihin ko. Hindi, mas maganda sa bunganga mo manggaling, hindi sa akin. Although naging chismoso lang ako dahil sa mga binulgar mo, at hindi lang ako ang makakapakinig doon sasabihin mo. Lahat ang gusto mong paratingan, maririnig yun, makikita yun. Di ba? At least ako, nandito na, nakaganon, nakikinig sa sinasabi mo. Isa lang din ako sa makikinig. Tapos, konting tanong. May mga sinabi ka na, nagmura ka na, doon sa gusto mong ibulgar. Tatanungin ngayon kita. Siyempre, sasagutin mo yun. Yun lang ako, magtatanong lang ako tungkol doon sa mga sinabi mo. May sinabi kang gano'n. Yan ba,
Meron ka bang ebidensya tungkol sa pinaparatangan mo, ganyan. Oh. Sinabi niya, meron. Wala problema kung meron. Ganun mga idol. Kaya alam niyo yung pagiging vlogger, minsan delikado din yan. Oo, lalo hinawakan ka ng isang nagpahawak ka ng dahil lang sa pera, patay ka dyan. Ako mga idol, kahit hindi ako kumita, kahit yung pagbablog ko to, hindi pa naman ako nakamonetize. Oo. Kahit bayaran mo ako para sumikat ako, gano'n. Hindi ko kailangan yung bayad mo kung mapapahamak naman ako. Di ba? Di bali nga, kahit na simple lang yung pagbablog mo, wala kang sinisiraan tao, wala kang tinatapakan, at nakakapulot ng magandang impormasyon sa'yo, yung mga nakakapanood, okay lang yun. Oo, hindi yung gusto mo lang sumikat eh. O ngayon, sikat na siya. Paano na? Yan ang malaking problema ngayon. Makakatulong kaya sa kanya yung kasikatan niya sa ginawa niya. O, di ba hindi? Bakit? Eh, ikaw mag-isa magdadala ng problema mo eh. Wala nang sasangkot sa'yo doon. Wala nang makikisawsaw doon sa pag nakasalang ka na sa problema. Wala nang makikisawsaw sa'yo para tulungan ka o ano ka. At syempre, iba na mangingilag na. Baka masabit sila. O, tatandaan mo, itatanggi ka kung sino man ang nasa likod ng mga pinagsasabi mo. Tatanggi ka nun. Ibunyag mo man eh, hayag mo man yun. Tatanggi ka nun. At mabigat pa, baka yung pa magpatumba sa'yo tungkol sa mga sinabi mo. O, di ba? Ano, mga idol. Okay na ha. Salamat ng marami. Kung may kinisandali ng ating kwentuhan, eh, sinamahan niyo ako. Kung meron kayong mga comment, lagyan nyo lang dyan. Sa comment section. Pero shoutout muna sa mga kapatiran sa iglesia. Ito pa rin natin yung sinabi ng tagapamahala. Cool lang tayo. Hinahon lang. Mahala ang batas na gumawad ng parusa. Hindi tayo. Kung may mga kapatid man dyan na naghihimutok, nagagalit, relax lang. Sabi nga, ipagpadyos natin yan. Diba, nabanggit ko na sa una kong mga video, kasama ng buong Iglesia ni Cristo ang kanilang Diyos sa lahat ng anumang aktibidad na kanilang ginagawa. Okay na ha? Nakamuli, ito yung lingkod si Boyet ng Vlogs TV. Pagkamantalang nagpapaalam, paalam!